Nauwi sa pamamaril ang nangyaring hostage-taking sa isang barko sa Cebu City. Napatay ng responding pulis ang nagwalang tripulante ng barko. Nasugatan din ang na-hostage na minor de edad matapos siyang aksidenteng tamaan ng bala. Makibalita tayo kay Luan May Rondina ng GMA Cebu. Binaril ang isang tripulante sa barkong ito matapos umano niyang tangkaing saksakin ang hinostage niyang pasahero. Ayon sa ilang saksi, unang nagwala ang tripulanteng si Second Mate Andrew Lindio ng MV Philippines Cebu. Dahil sa iskandalong ginawa ni Lindio, napatingin sa kanya ang mga sakay ng pasahero. Kabilang sa mga nakiosyoso ang 13 taong gulang na estudyante. Sumunod daw ito, sama niyang sumilip din sa pagwawala ni Lindio. Doon na raw napagdiskitahan ng sospek ang minor de edad. Pero sinubukan siyang pakalmahin ng isang pasahero ng barko. Sinabi ko, yung kutsilyo mo, ibaba mo. Ibaba yung kutsilyo mo. Parang hindi ka naman makapandamay ng tao. Para kang mahuli ng mahusay. Sinabihan ko yun. Tsaka, unti-unti siyang umano ng yung kutsilyo. Nanginaba sa sinabi ko. Nagkataon namang may pulis na naghatid sa pier. Nang malaman ang pangho-hostage, sinubukan din ng pulis na pakalmahin ang tripulante. Hindi raw ito nakinig, kaya't nag-warning shot ang pulis. Nang makita ng pulis ang tangkang pananaksak ng minor de edad, doon na niya binaril ang sospek. Hingnan lang nga, daw ng kutsilyo, saywara sila guys ha. Nahadlok siguro itong laki, aksyon nagluba, mo itong wana, pusil na diretso. Namatay ang tripulante matapos tamaan ng bala sa batok. Nasugatan naman ang minor de edad matapos aksidenteng mabaril ng rumesponding pulis. Ginagamot na siya sa hospital. Patuloy ang pag-iimbestiga sa nangyaring pangho-hostage sa barko. Hindi pa tsak kung anong dahilan ng pagwawala ng sospek. Wala pa dito na confirm, no? Any kung in-number wala or unsa ba, dugay na ni siya namo, no? Dugay na ni siya namo. Inamin naman ng kapatid ng napatay na sospek na madalas itong magwala tuwing malalasing. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang rumesponding pulis. Luan May Rondina, Nagbabalita, Pilipinas.